Daily Sales and Expenses Tracker version 2.0. Paano gamitin itong template na ito at ano-ano yung mga features na meron ito? So, unahin natin yung ano-ano yung mga features na meron ito. So, meron itong 12-month summary. Makikita natin sa tab sheet na ito yung mga total expenses, total sales, at kung ilan yung profit mo doon sa kada buwan. Yan. So, 12 months summary siya. Then, meron din siyang mga bar chart or mga bar graph at mga line graph para makita mo kung bumababa ba yung sales mo, bumababa ba yung profit mo, or kung tumataas siya. Meron din tayong expenses item tab sheet kung saan pwede nating i-register yung list ng ating items at yung kanilang cost price. So, optional ito kung applicable sa inyo na nire-register yung inyong mga expenses items. Kung hindi naman, pwede nyong i-manual input dito sa ating mga month tab sheets gaya ng January, February, March, and so on. Ayan. Okay, so makikita rin natin dito yung summary ng ating mga expenses items, kung ilan yung quantity at kung ilan na rin yung total amount na nagastos or nagamit sa specific item na yon sa kada buwan. Okay? Then sa dulo, makikita natin doon yung kanyang total for the entire year. Sunod natin ay yung sales items. Nire-register natin yung ating sales item. At meron tayo ditong price category. So ano tong price category? So pwede nating i-register yung ating sales item sa 4 na kategorya ng mga presyo. For example, kung magbebenta ka ng item A na pang wholesale, ito yung halaga niya. For example, si item A, 100. Kung ibebenta mo siya online, for example, meron kang Food Panda, GrabFood, o iba pang online na ginagamit mo or mga e-commerce platform para ibenta mo yung items mo, pwede mo ilagay dyan kung ano yung presyong nilagay mo sa pagbenta sa item na yon. Kasi minsan, may patong tayo dyan, no? Hindi siya kagaya ng price natin sa SRP or sa ating retail price. Yan. Kapag discounted, for example, kung gusto mo magbigay ng discount sa mga specific na mga customer mo, example, senior citizen, pwede mo lagay yung amount dyan. Then, yung SRP o yung retail price. Ayan. Then, makikita rin natin dito sa gilid yung kanyang monthly summary ng quantity and total. And then, yung total ng entire year. Ayan. So, lahat ng mga may kulay ng mga cell dito, ng mga headers, ng mga column, dyan tayo pwedeng mag-input. Itong mga wala, ibig sabihin, may mga formula yung mga cells na nandyan. For example, nagdagdag tayo ng item D. Yan, automatic magkakaroon niya ng value. Yan. Tapos saka tayo i-register yung mga price category nito. At isa pa, meron itong additional na feature na inventory. Madalas, pag daily sales and expenses tracker tayo, parang di naman natin need ng inventory. Pero para sa iba, gusto rin nilang track yung kanilang inventory kahit na daily sales and expenses trackers lang siya. So, paano natin yan gagawin? Itong inventory, pwede natin siyang magamit kung same name yung sales item natin at yung expenses item. So, kung different name siya, for example, itong si sales item ko, item ABCD, tapos sa expenses ko, sample ABC, kung magkaiba sila, hindi siya applicable sa inyo. Pero pwede nyo pa rin naman siyang magamit. Kaya lang, kung hindi siya applicable, hindi magre-register dito yung inyong mga stock in, kung hindi sila same name, no? Pero kung same name sila, for example, meron tayo ditong item A, same siya dito sa sales item natin na item A din. Pag naglagay tayo ng value, for example, item A, quantity natin is let's say 20. Punta tayo sa ating sales item. Ayan, na-register si item A na 20.
Yan. Kaya, yung sales na item A ay 50, ang magiging remaining is negative 30. Ayan, kasi minus yung 20 sa 50. Ayan, negative 30. For example, gawin natin tong 100. Ang magiging remaining mo ay 50 na lang. Ayan, ang initial stock naman, manual input siya. Then, pag naglagay ka ng any amount, mag-a-add siya doon sa iyong remaining balance ng inventory. Okay? So, kung hindi applicable sa inyo, pwede nyong i-hide. Kung nakita nyong helpful ang inventory sa inyong template, i-unhide nyo lang, then pwede nyo siyang magamit. For example, hindi sila magkapangalan, okay lang naman din. Pwede nyo magamit sa initial stock para ma-detect ninyo yung inyong remaining balance. Then, yun lang sa ating sales item. Punta tayo dito sa payment methods natin. So, dito natin nire-register yung ating payment method. So, pwede nyo ilagay dyan para ma-detect nyo rin sa every month yung kanilang mga data. No? For example, yung quantity, kung nakailang gamit itong si cash, saka yung kanyang total. No? And then, makikita nyo kung ano yung helpful na payment method sa inyong business. Okay, then ito na yung ating monthly tab sheets mula January to December. So pakita natin kung ano yung features nito, no? So almost kapareho lang siya ng mga older versions natin. Pero may pagkakaiba na ito, no? For example, si ating expenses item, registered na yung amount niya. Pero kung nakita nyo na hindi kailangan i-register yung amount ng inyong expenses item, pwede nyong i-clear yung amount and then i-input nyo yung gusto nyong amount. For example, si sample A, hindi nyo gusto na 60 yung amount niya, gusto nyo 70. Yan, pwede nyong i-manual input. Pero mawawala na yung kanyang formula. Kung na-aksidente nyong na-edit, pwede nyo naman i-control Z lang para bumalik yung kanyang amount. Or, kung na-delete ninyo yung isang formula, pwede nyong i-copy yan, yung formula na meron pa, and then paste nyo doon sa missing formula. Yan. For example, gusto nyo magdagdag itong ating 1 day sa every month tab sheets ay katumbas na ito ng 30 rows. So, for example, nakita nyo kulang pa ang 30 rows. Dagdagan natin ng 10 o 5. Yan. Pwede kayo mag-input sa gitna para hindi or maisama pa siya doon sa ibang mga summary gaya ng nandito sa ating gilid. Yan, pwede kayo maglagay dito sa gilid. Yan, for example, ganyan. Insert 16 rows. Then, copy nyo lang yung mga nandito pababa doon sa added rows. Yan. Kasama pa rin siya sa summary. For example, itong expenses, naka-highlight pa rin hanggang dulo yan. Kung kulang yung inyong rows sa kada araw. Pero tingin ko yung 30 rows sapat na yan, no? Pero kung hindi man, gano'n na lang yung gawin nyo para magdagdag siya. Okay? Sunod natin ay yung ating sales dito. Yan. So, meron tayong price category na niregister. So, nagbabago yung amount niya kapag ibang category yung pinili natin. For example, si item A, wholesale. Ang wholesale ng item A is 100 per quantity. So, pag pinili natin online, nagbabago siya, nagiging 130. Pag discounted, 110. Pag retail, 120. Ayan. So, quantity, 15. Ang payment method, cash, magiging subtotal niya is 1.8. Pag may discount ka, let's say nag-discount ka ng 100 pesos, magiging 1.7 na lang siya. And then, magre-reflect yan dito sa yung summary. Ayan. Magre-reflect yan. So, pwede mo makita yung expenses mo. So, nasa 11.2 kasi nagbigay tayo ng example dito. So, alisin natin muna ito si item A. Yan. So, for example, ang expenses total amount mo is nagkakahalaga ng 2,200. Ngayon, ang sales mo is 3,520. Yan, base yan dito sa total column. Ngayon, ang profit mo doon, ang profit ay calculated sales minus expenses. So, ang profit mo doon ay 1,320. Meron ka na rin makikita doon na pie chart. Ngayon, ito yung discount mo. Kung wala kang discount, madadagdagan si profit mo.
Then payment method para ma-detect mo sa everyday kung magkano yung nagastos ng payment method or kung magkano yung nag-purchase or bumili sa'yo sa sales mo gamit yung payment method, pwede mong i-click dito para ma-detect mo. Yan. Then yung price category, pwede mo rin piliin para makita mo kung ano yung summary for that specific day. Yan. Okay. So, notes, pwede ka rin maglagay dito ng notes. And then, itong ating ay applicable naman siya gamitin for any year. So, 2023 pa ngayon. So, pwede nyong gawin tong 2024 and then magre-reflect din yan sa other month tab sheets. Yan. Kung nakita nyo na halimbawa nag-start kayo ng October 2023, tapos pagdating ng January or January, ayan, let's say, ayan, so October 2023, ayan, tapos nakita nyo na tapos na yung 2023, pwede kayong gumawa lang ng another copy nito. Make a copy, and then rename nyo 2024 naman. Ayan, para medyo malinis tingnan yung inyong template, no? Okay, so makikita rin natin dito yung highlight ng date to day. For example, ang date to day ay October 24. Yan. So, mag-highlight yung October 24. Ibig sabihin, ito na yung date to day. Yan. Pag naglagay tayo ng input dito, let's say 10, then may sales tayo. Yan. Let's say SRP, then 10 din. Yan. Makikita rin natin yung kada pie chart ng everyday na yon. Yan. Okay. So, hanggang December na yan. So, yun lang, no? So, yun lang yung ating additional features para sa updated version ng ating daily sales and expenses tracker. So, meron akong pinrovide dito na guide section pag may mga concerns or gusto kayong itawag pansin, may kinalaman sa template, may error, may troubleshooting, or gusto nyo ipa-modify, ipaayos, padagdagan. Yan. Naglagay ako ng mga contact information para pwede nyo akong kontakin anytime na kailangan nyo.